So bali, good morning po. Ako nga po pala ulit si Erwin Sibera ng Art of Field Realty 2. So meron na naman po tayo ditong property na 1.3 hectares na dikit na dikit po tayo sa karsada, sa PD road na cemented road. So ito na po yung pinakaloob po ng property na ating pinabibinta sa atin ni seller na 1.3 hectares. So meron tayong mapapansin dito na dalawang puno na lansunis, yan po dalawang puno lansunis. Then meron tayong mga fruit berry, yan po kung anong prutas yan, isang yan. Then ito na po yung pinakang property niya. Kung inyong mapapansin po, itong punong-puno ng nyug na ito, ang kanyang property na 1.3 hectares. So dito po ay may matataas na nyug na, then punong-puno na po ng mabababang nyug. Kung inyong mapapansin po, meron na po siyang tanim na panulib na nyug. So ang bilang po ng nyug dito sa property niyang ito ay nasa 240 kapunong nyug na mga namumunga. Then yung mga bagong tanim naman po na mga panulib na ganito kalalaking nyug, makikita naman po nyo sa ating screen. Yan po yung mga nyug na mga panulib. So ito po ay nasa 250 kapuno. So may kapalit na po yung ating anyug na matataas, ano. Hindi pa naman po totally kataas, ano. Kalakasan pa po siya mamunga. So medyo blurred lang po, may ulanin dito ngayon. So napakaganda po ng property na 1.3 hectares. So ito po ay murang-mura lang na binibinta po sa atin ni seller. Ito po ay nagkakahalaga lang ng nineto po niya sa halagang 1M lang po ang 1.3 hectares, ano po. So mapapansin po natin na talagang productive po itong ating property na ito. Yan, pinakikita ko na po sa inyo yung pinakang pagkalupa niya. So linis na linis po ang property niya. At kagandahan po ay punong-puno na po tayo ng panulib na niyog. Yan, kung yung mapapansin po sa screen ng ating cellphone, yan, napang-video. So ito na po yung ating mga nyug na nilalaman po. Yan, makikita natin sa screen na yan. So makikita po natin ang WhatsApp and Viber po natin sa taas po ng ating screen ng video. So pwede na po kayo dyan mag-inquire at kumontak. So meron din po dito source ng electricity, dahil dito po mismo ang poste dumaan sa ating property. May linya rin po tayo dito ng tubig. Napapakita ko po sa inyo yung pinaka source po ng tubig dito sa ating property na to. Yan, kagandahan po nito, talagang masasabi po natin itong property na 1.3 na ito ay talagang napaka productive po at napakarami na po na nilalaman pang niyog na mga bagong tanim. Yan po, oh. Kung nyo mapapansin po sa mga buyer po na naghahanap ng ganitong property, so pasok na po ito sa hinahanap ninyo. Gawa ng ito po ay tabing-tabi ng barangay road na cemented road. So ang layo po nito sa bayan ng Lopez ay nasa 14 kilometers lang po tayo. Ang kagandahan po nito, talagang ito po ay masasabi natin na madaming produkto po ng nyug talaga na 1.3 hectares. So ang pagkalupa naman po niya ay semi flat lang po. Kung nyo mapapansin po sa screen ng video natin, yan po ay medyo patalibis lang ng konti, pero napakalinis po ng kanyang pagkalupa. So mayroon po tayong mapapansin dyan mga fruit bearing, mga saging, yan, sa area po ng ating property na yan. So mamaya po pupunta tayo sa pinakang karsada. Ito pong iniikot ng screen ng video natin na ito. So ito na po yung pinaka nasasakupan niya ng property. So makikita naman po talaga ninyo, talaga napakarami po niyang nilalaman. Ayan, iikot ko na po sa inyo ang ating video para makita po ninyo pinakang loob po ng kanyang property. Then dito na po ako pumisto sa pinakang gitna. Yan, kikita po nyo, talagang ito po ay napakarami pong produkto na mga namumunga na niyog. So wala pong problema tayo sa pagsusulitan naman po ng ating produkto ng makukuha dito sa property na to, kasi ang kalapit lang po natin dyan, may mga namimili po dyan ng mga kopra o buo na niyog. So wala po tayong magiging problema. Ang kagandahan po nito, ang property nito, meron tayong overlooking spot, ano po, kanyang mapapansin. Yung kabila po ng linya ng tanaw po natin kabilang bundok na yan, yan po yung pinakang overlooking. Yan, makikita po ninyo, yan yung overlooking. Then ito na po yung ating property. So lalabas na po ako doon sa pinakang karsada, ano po, para mapakita ko naman po sa inyo yung pinakang sinasabi ko sa inyo na cemented road na karsada. Yan. Bali dito na po ako dumaan sa daan na medyo malinis-linis na po ito. Yan. So mga buyer po namin dyan na gusto po mag-avail nito, inquire na po kayo dyan sa makikita po ninyong number dyan sa taas ng screen. At yung pong mga hindi pa po dyan nakapalo sa amin YouTube channel, pakisubscribe na po at pakipindot na rin po ang ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na magaganda at murang property. Ito po, inuulit ko sa mga investment, mga retired po dyan na naghahanap po sa amin lagi ng property. Ito na po ang may offer namin sa inyo, property na ito. Napakaganda po nito at napakarami po mga produkto. Punong-puno po ito ng nilalaman produkto ng niyog. Yan. So medyo naulan na naman po, ano. Yan, kahit naulan po, dire-diretso lang tayo sa hanap buhay nating
pagbabalag at pagpapavideo ng ating mga seller. Sinusunod po natin yung mga seller dahil gusto po nilang mabinta po ang kanilang property. Kaya atin pong silang tinutupad pag sinabi po nila na i-vlog po ang kanilang property. Yan, so pinupuntahan po natin kaagad yan para po mabidyuhan at may offer nga po sa mga buyer po na naghahanap ng mga ganitong property. Yan. So andito na po ako, malapit na ako sa pinakang bungad ng karsada. So akin naman pong ipapasilip sa inyo yung pinakang karsada at yung pong sakop niyang electricity po ano. Yan. Dito na po ako sa pinakang karsada na po. Sali palabas na po ako, mapapansin po ninyo yan yung mga kabahayan na po. Hindi po tayo dito may inip sa mga buyer po natin dyan na magbabakasyon at dito po maninirahan. So hindi po tayo may inip dahil meron na po tayo ditong kapitbahay po ano dito sa area ng ating property na to na pinabibinta po sa atin na 1.3 hectares. Yan, so mapapansin po natin puno-puno po talaga siya ng produkto dito na saging at niyog. Ayan po, bali po mamaya ay bibidyohan po natin yung pinakang karsada na. Nandito na po ako mismo na sa loob nag-start ng property para mapakita ko na po sa inyo yung pinakakagandahan po nitong lupa na pinabibinta po sa atin na 1.3 hectares po ano. Ito nga po pala, ang title nga po pala nito ay matured CLOA title po ano. Wala po naman tayo magiging problema kasi mismong yung nakapangalan po dito sa title nito, siya na po mismo ang nagbibinta ng property ito. So, hindi po tayo manghihinayang na i-avail po itong property na to kasi sa kadahilanan po naman talaga na mapapansin po natin napakalakas po mamunga pa ng mga nyug dito at napakaganda po ng pagkalupa niya. So marami rin po tayo dito mga kapitbahay sa area ng property na to na andito na po ang ating karsada sa may bungad na yan. Nakagandahan po ng bungad ng karsada na yan. Mayroon po dyan mga bahay na mga nakatira. So yan mapapansin po nyo, may bahay na sa taas. Yan po ay may bahay pa rin doon. Yan po yung pinakang karsada na. Mahaba po ang magiging frontage po natin dito. Baka po ang frontage natin dito ay nasa 100 meters frontage po yung pinakang karsada po ano, yung pinakang bungad na bungad po natin diyan sa tabing-tabi. Dito po ay talagang mapapansin natin napakaganda po talaga ng reality ng pagkalupa niya at punong-puno na po siya ng tanim na niyog ang 1.3 hectares po ano. Yan, ito po ay nininito ni seller sa presyo po natin ng 1M. Nito na po si seller dito kasi naman po ay talagang tabi ng karsada. Then punong-puno po siya ng produkto na niyog, kalakasan po siya mamunga. So ito daw po ay nakukas pa ng 5,000 kabuo. Yan. Kung mapapansin naman po talaga ninyo, ang mga bunga po talaga ng nyug dito ay talaga pong napakarami at kalakasan po mamunga itong nyug na ito. Gawa na ito po ay tawag dito sa Quezon ay kumbahin po ang area ng pagkalupa niya. So mataba po ang lupa niya, mapapansin naman po nyo yung mga tanim talaga na mga panulib na nyug. Yan po, halos lahat po itong area na to ay meron na po tayong panulib na nyug. So ito ay lulukarin na daw po mga 2 weeks na lang. So maglulukad na naman sila dito. Lilinisin na po nila uli ito ng linis na linis itong area ng property nilang ito. Sa mga buyer po namin dyan investment po ang hanap. Yung mga retired investment po, good na good po ito. Panalong panalo po tayo sa property na to. Kasi pagbaba natin ng sasakyan, property na po natin. At meron po tayong pinakang frontage dyan na 100 meters frontage. So napakaganda po nitong property na ito. Mamaya po papakita ko sa inyo pinakang karsada. Ano po? Yung pinakang karsada po nito ay ipapasilip ko sa inyo. Yan. Ano po yung pagkalupa niya. Talaga makikita po natin na linis at napakarami pong fruit bearing saging at meron po tayong liputi. Yan, ito po yung linya ng mga nyug niya. So mapapansin na po natin. Talaga napakaganda po ng property niya ito. Talagang punong-puno po siya ng tanim. So ito po yung mga bagong tanim dito ay 250. Then 240 naman po yung mga namumunga na nyug na kalakasan na po ano. Yan, meron na po tayong produkto dito makukuha. Kagad mapapakinabangan po natin kagad ang lupang ito. Kasi mapapansin naman po natin talaga na ito po ay talagang hindi tayo mahihirapan dito alagaan itong farm na ito kasi tabing-tabi po tayo talaga ng barangay road. Mamaya po papakita ko sa inyo yung cemented road po nakatabi nito no? Yung pinakang frontage po niya. Yan po, iniikot ko na po sa inyo ang ating video sa screen na to para makita na po ninyo pinakang pagkalupa niya, status po ng lupa niya. So hindi po siya upland. So anhayan lang po siya ang reality nito. So nandito na po tayo sa barangay road. So ito na po yung pinakang boundary niya no. Itong may mga tawag ito mahogany na tanim. Then ito na po yung barangay road na sinasabi ko sa inyo na dikit ng
karsada. Yan na po yung pinakang property niya. Kung mapapansin po nyo, itong punong-puno po ng nyug na ito. Ito na po yung nasasakupan niya ng 1.3 hectares. So dito rin po yung electricity niya. Ayan po yung kuryente. Ayan poste. Ito na po yung pinakang property niya. Ito po na nakikita natin sa side ng right na ito. Kung nyo mapapansin po, talagang punong-puno po siya ng produktong niyog. Yan, kung makikita naman po ninyo hanggang doon sa loob kanina ng property, akin pong pinasok. So dito po sa labas, sa pinakang karsada na po ako dumaan, siya po ay talagang mapapansin natin dito na kagandahan po talaga ng kanyang property. Ayan po. Yan din po yung overlooking na sinasabi ko kanina sa inyong pisto. Yan. Medyo nagulan lang po. Ayan po. Marami po ditong abahayan sa area na to. Yan. Meron po tayo dito source ng tubig ha. Inuulit ko po. Take note sa mga buyer po natin dyan. Meron po itong electricity. Yan, poste. Kalapit po. Dito po yung pinakang bahay, kanyang property niya. So hindi po siya bangin, hindi rin po siya rolling. So siya po ay anhayan lang. Yan po yung sinasabi ko sa inyo pa. Marami na po tayong panulib na nyug. Bali dito na po ako dumaan sa pinakang karsada na po ano. Yan, pinakikita ko po sa inyo na napakarami po nitong nilalaman pang produkto ng niyog. Yan. Kalakasan po ito mamunga. At yung pong bahay na yan, sa baba na yan, yan po ay namimili ng buo ng nyug. So dito po ay di tayo mamumroblema sa bibili dahil kalapit na po natin dito yung mga namimili ng produkto nating mga kopra, mga buo ng nyug. Meron po tayo dito. Sa mga kapitbahay naman po, meron din tayong mga kapitbahay dito sa area ng property na to. Hindi rin po tayo may inip. At dito po ay pinakampunduhan po yung baba na yun. Napapansin po natin maraming sasakyan na motor doon. Pinakampunduhan po yan. Ano po yung pinakang sa pinakang kalsada naman po tayo na ha. Doon po may source ng tubig dito. Bali pupuntahan ko po yung pinasasabi ko sa inyo na meron po tayong source ng tubig dito nasa ating mismong property. Yan po, may kapitbahay tayo. Yan. Ito na po yun yung ating property na 1.3 hectares. So talagang punong-puno po siya ng produkto na niyog. Yan po. Nakikita ko na po sa inyo pinakang reality po niya no. Po marami na po siyang nilalaman na niyog. Yan. Yan, ito na po yun no. Talagang good na para sa mga investment po, mga retired investment po dyan naghahanap ng itong property. So panalo na po. Ito po yung source ng tubig andito po mismo sa ating property. Yan. Bali maghugas po ako ng paa at umulan. So hanggang dito po yun, mapapansin po natin. Yan. Ito na po yun ha, sa mga buyer po natin dyan na naghahanap ng ganitong property. So dito po ay punong-puno ng produkto. Yan. Bali iniikot ko na po. Ayan, napakaganda po na piston nito. Dahil pagbaba mo ng sasakyan, so dito na po yung pinaka ating sasakyan sa gilid na to. Dito na po yung ating property. Yan po. Sa mga buyer po dyan na ganito ang hanap, paki-contact na po yung number dyan sa taas ng screen. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang ating video. Ito po yung source ng tubig. Yan. Kagandahan po nito, daan na ito, talagang ito po ay cemented road. Yan. Yan. So yan po yung pinakang ating property. Yan po ang punong-puno ng tanim na nyug na yan. Yung po yung yung source ng tubig natin, yung pinanghinawan ko po kanina ng paa. And dito na po yung karating natin. Kaya masasabi po natin na itong property na to ay pasok na pasok po talaga dito ang ating 4 wheels. So sa kuryente naman po meron tayong poste dito sa loob ng property.